Yan. Once again, we're live mga kaluks. Naputol yung live natin dahil sa mayroong emergency daw. Akala ko sinasapian na. So, chinat ko lang. At kanina hindi ko nababasa yung mga comment ninyo mga kaluks, no? Wala akong nababasang comment kanina. Wala talaga. Kaya panay salita ako. Wala kasi akong nababasang comment. Siguro sa signal yun. So ngayon ay, sige, question and answer tayo mga kaluks. Tara tayo ay mag-usap-usap. Ayun. So first comment na aking nabasa kay James Peps. Bro, may tanong ako, ano po ba ang malalim na aral o kahulugan sa tuwing tayo ay mag-antanda? God bless, bro. Mag-antanda, ibig sabihin yung sign of the cross ba? No, yung pag-antanda, sign of the cross. Tama ba, James Peps, yung sign of the cross ang ibig mong sabihin, no? Pag-antanda, no? Sign of the cross. Kasi iba-iba yung mga ibig sabihin ng pag-antanda. Yung iba kasi, katulad sa PBMA or sa, di ba, yung ganito sa kanila. Ganito. Pag-antanda din yun sa kanila. No? Pero hindi nga lang sign of the cross. Yun. So, thanks for sharing. So, yung sign of the cross ang ibig mong sabihin. Ano po ba ang malalim na aral o kahulugan sa tuwing tayo ay mag-antanda? Okay. Malalim talaga ito. Honestly, yes. Malalim ang sa mga hindi nag-aaral sa esoteric teachings at occultism, lalo na sa Kabbalah ng Jewish tradition, ay hindi basta-basta maunawaan bakit nagsa-sign of the cross. No? So, ang sign of the cross na ito ay may kaugnayan ito sa tinatawag na Kabbalistic Tree of Life. Yon. Sa mga Protestant, hindi sila gumagamit ng sign of the cross, no? At mayroon pang iba na hindi talaga naniniwala sa sign of the cross, lalo na sa in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So, ito yung aral dyan, no? Galing yan sa Kabbalistic Tree of Life. Hindi ko maipakita sa inyo yung Kabbalistic Tree of Life, pero ito yung 10 Sephirah or Sephiroths of the Kabbalistic Tree of Life. Nagmumula sa world of Malkut or physical world patungo sa Keter, sa world of the Father. At itong Kabbalistic Tree of Life ay nasa loob din natin, sa tao din. Konektado, may kaugnay din ito sa tao. Dito yan sa likod natin, sa base of the spine, or I mean sa spinal cord natin. Patalikod yung tao. At sa patalikod, no? Kaya nga, di ba sinasabi natin yung anak ay nasa kanan ng ama. Umupo sa kanyang kanan. No? Ganito na lang, para simple na lang. Pero yan, yes, malalim talagang aral na ito. So, mayroon itong kaugnayan sa Kabbalistic Tree of Life. May meaning yan yung mga ganyan-ganyan na, no, na ginagawa. Pero sa simple term, sa Catechism of the Church na lang ng Catholicism, no? So, ito ay sagradong posture or movements na ginagawa ng mga debotong Katoliko o ng mga Katolik simula pa nung una panahon. Hindi lamang Katoliko, maging mga Orthodox at maging mga Gnostics ay gumagamit din ng sign of the cross. Anyway, shoutout kay Bro King Day, kay Josiah Pines, at kay Master Pogi Louie Ilde. So, Master Pogi, hindi ko nababasa yung comment mo kanina, pasensya. Sa ngayon, nag-second live ako dito sa ibang cellphone na ginamit ko. Lumalabas ng mga comment. Kanina wala akong nababasang comment. So, anyways, balik tayo sa usapan. Sa sign of the cross. Sa ngalan ng Ama, ito para mas klaro ha. Sa mga kapwa ko Katoliko, born and raised Catholic,
No, ang alam natin sa pag-sign of the cross ganito, tignan nyo ha. Ito, ewan ko kung naka-mirror ba ito, naka-mirror ba no, yung live ko naka-mirror, no? Naka-mirror. Pero sige lang, isipin nyo na lang na hindi siya naka-mirror. So, sa ngalan ng Ama, sa noo, tapos, ang anak, nasa dibdib, no, ganyan ang ginagawa natin, tapos, Espiritu Santo. Hindi naman sa pagmamak or sabi natin mali, no? Pero kung pansinin natin ng mabuti, kung i-draw natin ng line horizontally and vertically, makikita natin na ito ay inverted cross. Nakikita nyo, inverted baliktad na cross. Sapagkat mas mahaba yung sa taas, kasi papunta lang siya sa puso. Tapos ganyan. So, cross siya pero baliktad. Nasa baba yung ito. Imbes dapat siya nandito. Or sa gitna. Nasa baba siya. Inverted cross. No? Kasi sa dibdib lang. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. But, in Gnostic teachings, and even in the old pattern talaga, kahit sa Orthodox nga yung sa Orthodox, baliktad naman sa kaliwa nag-uumpisa. Sa ngalan ng Ama, Anak, sa kanan pala. Sa Espiritu Santo. No? Baliktad sa Orthodox. Sa Orthodox Christian Church. So, pero, maging sa Orthodox at sa mga Gnostic teachings, yung Ama ay nasa isip. Nasa isip natin. Nasa isip natin. Kaya nga sinasabi doon sa Revelation, nakatatak sa isip yung pangalang bago ng Panginoong Diyos, ng Ama. No? Ayan. Galing sa langit, bumaba yung anak. And ang sign of the cross, for short, ito ay maiksi credo or I believe or creed na ginagawa natin. No? Sa paggawa natin itong sign of the cross, parang nagdadasal na tayo ng maiksing credo or I believe. Bakit? Pinapakita natin na yung Ama ay bumaba sa lupa, nag-incarnate sa Virgin Mary, no? At lumaki siyempre, namatay at nabuhay muli sa pangatlong araw at umupo sa kanan ng Ama. 'Di ba? Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Tawag nito? Na hahabol nyo ba ako or okay lang ba yung medyo na kahit ako medyo nahihirapan paano ko i-simple yung explanation kasi medyo malalim ito na sa kabala kasi ito sa Kabbalistic Tree of Life, no, na connected sa ating likod sa spinal natin, no, may mga kasi yan. Anyways, basta sa ginagawa natin sign of the cross ay ina-acknowledge natin yung presence ng Ama, Anak, Espiritu Santo sa sarili natin. May post ako, di ba? May post ako na tayo ay, ang tao? Isang microcosm or tinatawag na small universe. Ang macrocosm, ito yung entire universe. Kung ano ang nasa labas ay nasa loob. As above, so below. So within, as without, so within. No, that is the great law. So, tayo ay small universe. Mayroong solar system yung katawan natin. At nandito yung sinasabi nating, tawag dito, yung presensya ng Diyos or Shekinah sa loob natin. Okay, pabalik tayo. Di ba, yung mga Katolik, ganyan nagsasign of the cross, no? Dapat sa puso diyan, mga kaloks, ituturo ko sa inyo yung mas proper, no? Para hindi siya inverted cross. Kasi pag dito na, hindi na siya inverted cross. No? Malayo na siya. Yan, no? Ayan, no? Sa pusod. Kaya, kung napapansin nyo, pag ako mag-sign of the cross, ganyan ang ginagawa ko. Hindi ganyan. No? Kasi inverted siya. O, tignan nyo. Baliktad na cross yan. No? Ganito dapat. Ganito dapat. Yan. No? Kasi, upright position siya. Hindi siya inverted. Hindi siya baliktad. Alright? So, at ginagamit dyan is yung tatlong daliri. Ama, Anak, Espiritu Santo. No? Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sagrado yan. At kung conscious lang tayo sa ginagawa natin every time nagsasign of the cross tayo, natatakot ang mga masasamang nilalang. Pero pag unconscious or mechanically ang ginagawa natin ng pag-sign of the cross, walang epekto yan.
kailangan conscious tayo sa bawat na ginagawa natin. No? What I mean, yung may intention, may focus, may concentration. No? So, sa Catholicism, ganito, kaliwa tapos pa kanan. Sa Orthodox, kanan pa kaliwa. No? Meron pa nga, honestly, ang ginagamit ko talaga ganito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Sa kabanal-banalang Tetragrammaton. Amen, amen, amen. Ganon yung Gnostic teachings. So, sinisunod ko yung Gnostic teachings. Sapagkat ako ay Gnostic student. No? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and in the name of Tetragrammaton, tatlong amen. Amen, amen, amen. Amen ay pangalan ng Diyos. Tatlong amen. Ito yung Keter, Hokma, at Bina. The three primary forces, no, ng Kabbalistic Tree of Life. Ito yung Ama, Anak, Espiritu Santo. Crown, ang Keter. Hokma is wisdom. And Bina is understanding, which is the Holy Spirit. Ito yung anak. Anyways, malalim ito, kabala ito mga kaluks. Hindi na tayo mag-delve doon sa kabala. Hindi na tayo magpasok doon kasi medyo hindi nyo maintindihan. Anyways, James Steps, basta, no, malalim ang history ng Sign of the Cross. Ganito na lang, para mas simple. Nakalimutan kung sinong santo yon na sinasabi. No? Ang Sign of the Cross ay simbolo ng tagumpay natin sapagkat sa cross tayo ay napagtagumpayan ng Panginoong Diyos ang kamatayan, no? At tayo ay tinubos sa pamamagitan ng cross, kaya mahalaga itong cross na ito. Hindi ito dapat ibaliwala. At ang sino mang tatanggi sa katotohanan ng cross ng Panginoong Diyos ay tinatanggi niya rin yung mismong Panginoon, no? Yun lang. Bahala na kung may magalit sa akin, pero ito yung katotohanan. Sa mga Protestant dyan, ayaw maniwala sa Sign of the Cross, pero malalim po yung aral dito. Hindi po ito ay basta-basta na sabi-sabi lang o sabi ni Juan, sabi nito. Malalim po yung aral dito at mayroong matinding spiritual significance ito. Itong Sign of the Cross. Okay? So anyways, yun lang muna, James Steps. Medyo mahirap i-explain din na medyo isimple natin kasi malalim talaga. Pods, Rafael Ramis Jr., shoutout sa iyo. Bibo Ibrahim, shoutout. Yes, kay itong Master Pogi in Wildeso, sana all talaga sa profile picture. Tindi talaga. Epekto ito ng sobrang daming anting, Master. Pahingi naman dyan. Baka nasobrahan na yan. Jeffrey Dagala, or paano ba to? Mambot. Ang hirap. Anyways, okay, Jeffrey. Sir, idol look sa match and tetragrammaton yung sinuot mo. Ito. PM na lang. No? Ayan. Ito yung pentagram. Maganda yun. Stainless yan. Kinatatakutan ng mga demonyo yan. Yes, kailangan tatlong daliri. James Peps. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya napapansin nyo sa mga larawan ng Panginoon or sa mga santo, ganyan sila diba? Or magbasbas din. Kung napapansin nyo ako, ganito. Hindi lang to sa ibig sabihin na parang forma-forma lang, no? May ibig sabihin ito, mga kaluks. Ama, Anak, Espiritu Santo. At itong simbolo na ito ay sign of the pentagram. Paano naging sign of the pentagram ito? Pansinin niyo yung pentagram, upright position siya, may ulo, tapos dalawang kamay, dalawang paa. Pag inverted pentagram yan, sign of the devil yan, nagiging sungay yan, dalawa. Tapos, goat of Mendes yan, yung si Baphomet, no? Yung demonyo. So, ito ay, ganun din ang ibig sabihin, pentagram ito. Ito yung parang nagsisilbing ulunan. Tama ba? O. Paano ba ito? O, ulunan. Ito ulo. Tapos dalawang kamay, dalawang paa. Kaya nakatiklop itong dalawa. No? Sign of the cross. Sign of the pentagram din ito. Alright. May dagdag kaalaman yan sa inyong mga kaluks. No? Yan. Hindi lang yan basta-basta. Or tawag dito proper, benediction mudra. Or benediction posture. Blessing posture ang tawag dito. Or benediction mudra. Alright? Maraming salamat bro sa malino na paliwanag. Walang anuman.
Tama, sarado dapat. Sobrang tawa ni Master Pogi natin, no, si Louie Ildeso. James Peps, yes, walang anuman. Okay. Oo, dapat sarado talaga. Yes. Kailangan may sarado. Bro, di ba nauna pang engkanto sa atin dito sa mundo? Ano po bang pangalan na kinikilala nila bilang Diyos Ama, bro? Di ba nauna pang engkanto sa atin dito sa mundo? Ano po ba ang pangalan na kinikilala nila bilang Diyos Ama, bro? Anyways, paano ko ba i-explain ito? Malalim talaga, no, James Peps, at yung mga katanungan mo ay medyo, ano talaga, no, parang out of this world, kumbaga. Sa katuruan ng Islam, pinaniniwalaan ng mga jinn ay mas nauna pa kaysa sa tao, no? Ganun ang paniniwala or nasa kasulatan sa Quran, no? Pero ayon naman sa anthropological teachings, Gnostic anthropology, no? Ang tao ay ang pinagmulan ng tao talaga ay nagmumula tayo sa elemental spirits of nature pa rin, no? Nagmumula tayo sa mineral kingdom, nag-evolve papunta sa animal kingdom, and then sa mineral kingdom, plant kingdom, then animal kingdom, hanggang sa naging tao tayo, no? So yon. So under sa law of evolution. Pero kung tinatanong mo ano ang pangalan na kinikilala nila bilang Diyos Ama, bro, maraming katawagan, katulad natin, marami tayong tinatawag na Diyos sa iba't ibang mga wika, dialect, or mga kultura, no? Kung ano-ano mga tinatawag natin sa Diyos. Pero sa totoo, mga kaluks, walang pangalan ng Diyos, pero siya ang may maraming pangalan, ngunit walang pangalan. Paano ko nasabi yan? Ang lahat ng bagay na makikreate or magagawa, no? Halimbawa, ginawa ng Diyos, yung sabi sa Genesis, ginawa niya yung langit at lupa, no? So, tawag niya langit, lupa, animal, o mga hayop, tao, yun. So, mayroon siyang mga pinapangalanan niya. Kasi ginawa niya ito. Katulad nyo, tulad ko, pinanganak tayo, pinangalanan tayo ng ating nanay at tatay. At tulad ng mga imbento, ng mga halimbawa, TV, sino nag-imbento niyan? Siya ang nagbigay ng pangalan niya, nagbinyag dyan. Ngayon, ang katanungan, sino nagbigay ng pangalan sa Diyos? O sino ang gumawa sa Diyos para bigyan siya ng pangalan? Yan ang katanungan ko. Diba? Ang may mga pangalan ay yung mga ginawa. Pero ay ang sinong gumawa ay walang pangalan. Ito yung Diyos. Wala siyang pangalan. Lahat ng mga pangalan na ginagamit natin panawag sa Kanya, ito ay lahat ay title bilang attributes ng pagiging Diyos niya. Okay? Kaya ang Diyos, masasabi natin siya ang macrocosm. Siya ang lahat. Tayo lahat, parte tayo ng Diyos. Tayo expression ng Diyos in a different levels, I mean. So tayo ay interconnected, no? So, pero may mga lihim talaga ng mga pangalan na, kaya nga sinasabing lihim, kasi may mga sagrado ito at may mga effect ito, no? May mga spiritual effect ito kapag ito ay ginamit o binanggit. So, diyan papasok na ang law of vibration, no? May vibration ng bawat mga salita na binibigkas natin. Alalahanin natin ang verbo ay ang Diyos. Ang Diyos ay ang verbo. Yan. The verb, the word. No? Pero nahirapan akong sumagot sa mga katanungan nitong si James Phelps. Medyo kakaiba talaga yung mga katanungan nito. Anyway, sige lang. Laban lang, Rogen. Darwin Bemoslawa, shoutout sa iyo.
Pwede ba i-aprende o paano magpa-member? Interested yung ginawa mo, idol, na nawala ako sa iyo. I believe on, ano to? I believe on that about God. Okay, ito ganitong ginagawa natin, no? May mga live session tayo. Honestly, hindi pa talaga ako focus talaga sa pagtuturo, no? Paminsan-minsan lang ako nagla-live at nag-share ng mga knowledge ko kasi nga focus ako sa panggagamot at sa ibang mga bagay din. Pero tignan natin in the near future. I'm planning to mag-focus sa pagtuturo. Pero alam nyo mga kaloks, kahit ako man ay habang lumalalim yung aral na inaaral ko, mas lalo kong nare-realize na ako pala ay ignorante, walang kaalam-alam. The more you know, the more it hurts. Yan ang sabi, no, sa Ecclesiastes, sa Bible. The more you know, the more it hurts. Totoo talaga. Mas marami kang nalalaman, mas nasasaktan ka. Kasi nakikita mo na, naintindihan mo yung mga bagay-bagay. Kaya habang lumalalim yung aral na inaaral ko, ay mas lalo akong nagiging tahimik. No? Bakit? Iniiwasan kong magkamali. Hindi naman sa takot ako magkamali. Parte yan ng buhay natin. Pero, alam nyo yun, yung feeling na ako mismo ay kailangan ko pa rin mag-aral. No? Pero ganun pa man, parte din ng pag-aaral is yung pag-share ng knowledge. Kasi the more you give, the more you receive. Yan ang teachings ng Gnosis. Kailangan ipalaganap yung katotohanan tungkol sa Gnostic teachings, sa Gnosis, or yung experiential spiritual knowledge sa buong mundo. At bilang bilang reward, no, ng mga divine masters or ascended masters, ay bibigyan din tayo ng mas malalim pang kaalaman kung tayo ay marunong mag-share sa iba. So, yon. Kasi pag ikimkim lang natin yung nalalaman natin, hindi ito magkakaroon ng growth. Katulad ba sa parang yung kapital natin, pag ikimkim lang natin, hindi natin ito gagamitin, ma-standby lang ito. Wala itong tubo. Yon, tubo pala yun. So, kailangan natin igasta ito, i-share, katulad ng ginagawa ko, mga ganitong simple sharing. At sa bawat sharing ko, ay ako mismo ay may maraming natutunan. No? Kaya totoo talaga ang sinasabi na the more you give, the more you receive. Yes. Masasabi natin walang pangalan ng Diyos sapagkat walang gumawa sa Kanya. Sino ba gumawa sa Diyos? Wala. Kasi siya ang pinagmulan. Na walang pinagmulan. No? Siya ang pinagmulan, ngunit walang pinagmulan. No? Walang beginning, walang ending. Pero siya ang beginning at ending ng lahat ng mga creation, lahat ng bagay. Siya ang Alpha at Omega. So, ayun, Jeffrey, dito kay Jeffrey, oo. So, ganito mga bagay-bagay nag-share ako. Pero yung spiritual studies talaga mga kaluks, no, ito ay more on personal talaga, personal studies, personal life natin, no. Personal study ito. Hindi ito pwede tayong umasa lang sa kahit sinong tao lang. Ito ay more on personal, no. Kasi iba-iba yung level ng ating pag-iisip, no. At yung level ng consciousness natin. Pero yes, nakakatulong din itong mga ginagawa ko. So, siguro as a beginning, no, pwede kang mag-aral sa YouTube channel ko, Jeffrey. Sa dito, Rojan Lux Day, maghanap ka sa YouTube. Mayroon doong playlist, mga aral sa panggagamot at lihim na karunungan. So, pag-aral ang i-focus mo muna is paano linisin yung katawan mo, yung kaluluwa mo sa pamamagitan ng pagdedebosyon, pagdadasal, para bumalik ang loob mo sa Diyos. Yun ang una mo bago ka pumasok sa, sabihin natin gamutan, or sabihin natin na mas malalim is pag-spiritual. Ang una natin dapat gawin ay mag-repent, iwan yung mga nakasanayan natin mga kasamaan, magbagong buhay at magdasal sa Diyos, magkaroon ng debosyon.
So, yun. So, punta ka sa Rojan Lux Day YouTube channel ko. Merong playlist doon. Hanapin mo yung mga aral sa panggagamot at lihim na karunungan. Yun. Isa-isahin mo ang panonood mo doon. Alright? Yes, James Webs. Aquarius Life, watching from Damam. Shout out po. Naku po. This is not a matter of belief, Jeffrey. Hindi ito matter of belief na totoo bang may demonyo? No. Naniniwala ka ba sa demonyo? No. Ito ay tunay na pangyayari, kaganapan, no? Yes, hindi lang nakikita na experience ko daily yung mga demonyo, no? Totoo. Yes, totoo ang mga demonyo. Siguro bago ko pa lang dito sa aking channel or sa aking page. Kasi hindi ka magtatanong ng ganyan kung totoo ba ang mga demonyo. No? Kasi nanggagamot ako ng mga sinasapian ng mga demonyo, mga diablo. May lumilipad na nga sa hangin, halos lumipad na sa hangin sinasapian. So, bago ka pa lang siguro dito sa aking page, no? So, Jeffrey. Rosauro Gaspar. Good evening, Kaluz. Or Kalux, yes. Kaya tamin yung dali to kumigo ay desi kumodo pura willing tamin man learn regarding that matter. Anyways, wag tayo magtsabakano, no? Tagalog tayo kasi hindi lang ang mga taga-Sambuanga ang nakikinig sa akin ngayon. Kung gusto nyo mag-comment para ma-entertain ko kayo, Tagalog. At least, i-share nyo rin itong live. Alright? So, mga tsabakano ay hindi ko napapansin, no? Papansinin kasi tayo lang ang magkakaintindihan, hindi yung mga nanonood, no? G. Alvarez, ginagamit ko po yung bigay mong aura bro sa YouTube, maganda, malakas, ayos po, mainam kung nakatulong. Bro, curious lang, totoo po ba na kapag babyface daw ang isang tao ay huling reincarnation na ito ng buhay niya? Naku po, ano ba itong mga katanungan ni James Phelps? Ibang klase ka talaga, James. Woo! Ibang klase ka, Pepe. Ay, puno ka ng curiosity at tawag nito yung superstitious belief, no? Beliefs. Puno ka ng mga pamahiin, puno ka ng mga ganyan, ganito, ganyan, no? You are still searching for the light. No? Wala kang pundasyon sa iyong mga paniniwala. No? Kailangan mo magkaroon ng foundation. Pero mainam yan, yung curiosity, ha? Hindi ko sinasabi na masama yan. Mainam yan kasi dyan lumalawak yung isip natin. Open-mindedness. No? Pero wag masyadong talaga. Totoo po ba na kapag babyface daw ang isang tao ay huling reincarnation na ito ng buhay niya? Hindi ako naniniwala sa ganyan at walang basihan yang sinasabi mo. No? Walang basihan yan. Hindi ko maintindihan bakit saan mo yan napulot, saan mo yan nakuha. Pero para sa akin, walang basihan yan. No? Hindi nababase sa muka or sa itsura ng tao na masabi natin huling reincarnation niya na. Kundi sa kanyang spiritual level. No? Kung na-achieve niya na yung divine mastery or Christification, masasabi kong yes, ito ay huling reincarnation na siya. Bakit? Nandoon na siya sa third mountain of initiation, which is the mountain of ascension. Itong mountain of ascension, ibig sabihin ascended master ka na. No? At hindi ka na babalik dito mag-incarnate muli. Babalik ka man, ngunit ikaw ay may dala-dala mo yung solar bodies mo or yung tinatawag na Christified body mo. Pwede kang magpakita sa tao physically or pwede kang manatili sa etheric world or sa spiritual world lang. So, yun ang ginagamit ng mga masters. No? So, hindi ko makuha yung tanong bakit baby face. No? Sir, saan po gamit yung tobacco ng kapre naging bato na po? Oh, wait. My goodness.
tabako ng kapre na naging bato, oh my God. Tagal ko na sa spiritual pero never akong nakakita ng ganyan. At paano, anyways, tanong lang, paano nyo nasabi na tunay yung tabako ng kapre na naging bato? Dahil lang ba sa itsura niya, sa hugis niya? Ganon? No? Yun muna, tanong muna. Kasi sa tanang buhay ko, hindi ako nakakita ng sigarilyo or tabako ng kapre na naging bato. Medyo nakakatawa, no? Kasi ibang klase yung mga katanungan natin, no, mga kaloks. Pero yes, entertaining naman siya. Kasi dito natin makikita yung lawak ng ating pangunawa sa mga bagay-bagay. Pero yung katanungan ko nga, paano nasabi na tabako talaga ng kapre na naging bato? No? Yun, yan ang tanong ko. Okay? Benico Manifer, hi po sir, ako po, bili sa inyo, Taganaw, Jan Melgar po. Okay, sige po, PM lang. Okay. Dan share po, maraming salamat, Benico Manifer. Yes, walang problema, kesyo lalaki, kesyo babae, no. Lahat naman tayo ay may kaluluwa at lahat tayo ay kailangan maligtas. Kaya hindi lamang sa lalaki lang ang pag-aaral ng spiritual. No, buti sana kung lalaki lang ang haharap sa Diyos na para husgahan, pati babae naman, kaya mainam na yan, maging babae, mag-aral ng spiritual. Yeah. Ramil Estrada Atilano, buenas noches, good evening. Biboy Ibrahim, opo, katulad ko po. Yes, sir. Looks Idol, I follow up your YouTube channel. Salamat, okay. I-follow up mo. Yes. Bato, masyadong mahirap mabasa yung mga comments, no? Salamat po sa tips, sir. Ginagawa ko po yan. Palagi nakasubscribe na rin ako sa iyo. Mabuti naman. G. Alvarez. Dan share, maraming salamat. Nalia Ad Gutak. Bakit ba ang hilig natin, ewan ko kung bakit ba ang hilig natin ibaliktad-baliktad yung mga pangalan natin dito sa Facebook? No? Bakit ba? Siyempre, kung sino magbabasa katulad ko, nahihirapan akong magbasa. No? So anyways, hindi ko na lang basahin yung mga baliktad-baliktad na mga pangalan. No? Alam nyo ba? Ito. Sa lahat ng mga salita na inyong maririnig sa inyong tenga, ang pinakamasarap sa lahat ay yung inyong pangalan. Kahit gaano pa kalayo, pag tawagin yung pangalan nyo, naririnig nyo. Or kahit nga hindi pangalan nyo ang tinatawag, parang iniisip nyo kayo ang tinatawag. Ganon. Pero bakit nyo kinakahiya yung mga pangalan nyo, binabaliktad nyo? Ito ay konting komento ko lang, no? Bakit nyo binabaliktad yung mga pangalan ninyo? Okay? Kasi yan ang pangalan ninyo na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Dapat proud tayo. So, anyways, sige, basahin ka muna. Good evening, bro. Shoutout from Tacloban City. Nag-aaral din ako ngayon ng lihim na karunungan at sa iyo ako nakuha ng mga idea, bro. Salamat sa iyo. Mainam, patuloy lang. God bless at more power. Stay strong kasi hindi basta-basta ang pag-aaral sa spiritual. Sa umpisa, yes, medyo madali. Or sabihin natin madali sa umpisa. Pero sa katagalan, mas lalong nagiging mahirap. In my own experience, yes, ganun ang nangyayari. Nung umpisa ako, masyadong exciting, masyadong enthusiastic, masyadong uplifting, motivated, no? Courageous, yun, ganun. Grabe. No, pero katagalan medyo mahirap. No? Mahirap i-balance yung pagiging spiritual at pagiging mabuhay ng normal na tao. Yeah. Pero laban lang tayo. Ganun talaga. Pagpalang gabi din sa Johnson Ceballos ng Team Lux Day.
Yan ang nga ba sinasabi ko. Eto, tip ko lang. Tip ko lang sa inyo. Siguro mas mainam na mag-aral tayo directly sa mga aklat ng mga sinauna, mga esoteric teachings, kaysa sa YouTube channel lang. Kasi mga YouTube channel ay pwede tayong mag-invento ng kung ano-ano mga salita, mga kung anong sasabihin natin, mga kesyo ganito, ganyan. So, mas mainam na magbasa na lang ng mga libro, ng mga patungkol sa spiritual, or ito, payo ko, mag-search kayo ng mga Gnostic teachings, books ni Venerable Master Samael Aun Weor, Gnostic teachings. Ayun. Sir Lux Idol, paano malaman nga ang puno o balete ay may engkanto nakatira, sir? Ano signs niya? Ito ay nasagot ko na, pero iba yung katanungan. May katanungan ito dati na, totoo bang may nakatira sa puno ng balete? Yun, naalala ko. At mayroon na akong video nun sa YouTube channel ko at maging dito sa page, yung last slide natin. So, paano ba malalaman ang puno ng balete ay may engkanto nakatira, sir? Ano signs niya? You don't have to look for signs. Bakit? Hindi mo na kailangan maghanap ng mga senyales na may nakatira bang engkanto sa puno ng balete o kahit anong puno pa yan. Bakit? Kung buhay ang puno, ibig sabihin may espiritu. Kasi pag walang espiritu, walang buhay. Yon, final. So, hindi lamang balete, kundi lahat ng mga puno, maging mga halaman, ay may mga espiritu. Ito yung tinatawag na elemental spirits of nature. No? Kaso nga lang, hindi lahat ay mabubuti. Katulad lang din sa tao, may mga masasama, may mga mantas, may mga gumagambala, at mayroon namang tahimik. No? Kaso nakasanay na natin, tradisyon natin, pamahiin natin, na ang mga puno ng balete ay nakatira dito mga kapre, mga impacto, mga maligno. No? O ito ay kaharian ng mga masasamang espiritu. No? At madali tayong manuno dyan or mausog or maano ba. Diba? So, dobleng ingat na lang. Pero, lahat naman may nakatirang elemento. Okay? Sir, yung medalyon ng San Benito ay dapat ay dapat alam yung susi para mapagana ito. Pusa ito gagana. Sir, yung medalyon ng San Benito ay dapat alam yung susi para mapagana ito or pusa itong gagana. Anyways, pusa itong gagana kapag masabi natin buhay na buhay ito. Dahil sa iyong pananampalataya, maging sa iyong pagdedebosyon. No? Ito ay mababase sa sarili natin. No? Kung tayo ba ay tunay ba nagdedebosyon at nananampalataya sa Diyos, no? Kahit meron kang susi, kahit kumpleto ka pa sa dasal, pero pag ikaw naman ay masamang tao, no? Hindi mo sinusunod yung mga banal na kautusan, paano mo masabi na tulungan ka, no? Ng medalyon? Kasi kailangan balanse tayo, no? Kung sagrado ang isang bagay, kailangan maging sagrado din tayo para maging balance, no? Mag-attune sa kanyang frequency, no? So, whether may susi ka man o wala, sa bandang huli ang pananampalataya mo ang magsasabi kung gagana ito o hindi. Alright? Pag sinabi kong pananampalataya, hindi lang mo yung naniniwala tayo, hindi. Yung pananampalataya is yung buong buhay natin, yung salita, isip, at gawa natin. No? Yun. Nakafocus or devoted tayo. Sir, mama ko may suot ng medalyon Saint Benedict po. Tinda po siya sa palengke, isang babae, parati po din doon sa kanya. Panay tanong, tingin na sa baba, duling, Ito? Duling, isang manggagamot din po, ano po ang pakay kay mama po. Tanong po ito po ay hindi makatingin ng ayos, duling mata. PM mo na lang daw ito. Mama ko suot na medalyon Saint Benedict po, tinda po siya sa palengke.
isang babae parati din po doon sa kanya, panay tanong, tingin nasa baba, duling isang manggagamot din po, ano po ang pakay kay mama po, tanong po ito po ay hindi makatingin ng ayos, duling. Siguro, kung manggagamot nga itong babae, ay siguro napapansin niya lang na mayroong Saint Benedict yung mama mo. Siyempre, iniisip niya, ay, may Saint Benedict siya, mabuti yan, something ganon, no? Siguro ganon lang. Wag tayo judgmental, no? So, ganun lang, simple lang. Siyempre, may, siyempre, duling man. Siyempre, parang iba yung tingin niya sa mama mo siguro. Pero, wag lagyan ng mali siya, no? Siguro, nasisihan lang siya or kaya siya nagtatanong kasi nga, manggagamot siya. Nagtatanong siya, kailan mo pa yan nakuha? Saan mo yan nakuha? O magaling yan, ganito, ganyan. So, di ba? So, parang normal na, talks or pag-uusap. No problem. Peace be with you. Peace sa ating lahat. Okay. Tanong ko lang po na bakit against ang simbahan sa mga spiritual healer? Why or what the reason? Thank you, bro. Ito na. Tanong ko lang po na bakit against ang simbahan sa mga spiritual healer? Why or what the reason? Thank you, bro. Recent times, no, maging sa unang panahon pa, pero lalo na ngayon kasi marami ng maging mga pare active na sa social media, no? Maraming nagpapalaganap ng mga paninira sa mga faith healers, sa mga spiritual healers or divine healers, no, or mga manggagamot or albularyo, something ganon. Ang dami, no, nagkalat ngayon, no, na gine-generalize nila lahat nila, no. What I mean, yung mga pare kasi ay base yan sa Catechism of the Church. Yun talaga ang pina-follow nila, yung Catechism of the Church. Yung doktrina ng simbahan. Yun talaga mula pa sa umpisa mga Santo Papa or mga pare nung una, so pinasapasa sa kanila. Kaya sila din ay yun din ang sinusunod nila. Kasi pag hindi nila sundin yung mga katuruan ng simbahan, automatically ma-excommunicate sila, no? Ma-excommunicate sila or ma-anathematize sila ng simbahan. Ibig sabihin, mawawala sila ng connection sa kanilang simbahan. Kaya, pero usually, ay parang mga parot lang din sila. Bakit ko nasabi mga parot? Hindi ba ang parot, kung anong sabihin mo sa parot, i-repeat lang ng parot yung sinabi mo. Ganon din yung mga ibang mga pare na wala naman talagang basihan sa esotericism, sa spiritual, yung mga sinasabi nila, kundi binasa lang nila sa mga sinasabi ng mga nauna pa sa kanila. No, yung mga obispo nila, yung mga ganito, ganyan. Pero honestly naman, hindi naman perfecto yung mga naunang mga tao, yun. Yung mga paring yun. Kasi tao lang din sila, no? Nagkakamali. Tao lang din tayo, nagkakamali. Pero isa sa mga dahilan talaga bakit sila against sa simbahan, I mean sa mga faith healers, kasi hindi nasakop ng kanilang simbahan yung mga katulad ng mga faith healers. Kasi ang gusto nila, manatili yung authority, power sa kanilang simbahan. No? Always authoritative. Kumbaga, always parang gusto nila sila ang tama lagi. No? Labas sa kanila, wala nang tama. No? So, ganun yung feelings nila. No? But, close-minded people. What I mean, sirado yung mga isip. Ayaw nilang mag-entertain ng labas sa kanilang mga doktrina. No? So, fanatic. Religious fanatic ang tawag dito. Anyways, yun lang. Pero, may punto din naman ang sinasabi nila na may mga chances or marami talaga ng mga black magicians ang mga manggagamot, mga ganito, ganyan. Meron conscious at unconscious. What I mean conscious, ibig sabihin, alam nila na masama ang ginagawa nila. Nangungulam sila, namabarang sila.
gumagawa sila ng mga pananakit sa kapwa. Yun ang mga mangkukulam. Pero yung mga unconscious naman, meron naman mga manggagamot na nais sanang tumulong sa tao, ngunit sa maling paraan. Kaya nahuhulog pa rin sa black magic. No, kasi unconscious, hindi nila alam na mali pala yun o masama pala yun. So, ang problema lang sa mga pare, kasi generalize nila na lahat talaga ng mga gamot ay sa demonyo galing ang power. No, mali. Paano nasabing demonyo, no, kung tinatawag natin ang pangalan ni Jesus, ng Panginoon? Sabi nila, nasa Bible yan, na yung sinasabi doon, Jesus, sa Mateo 17 ba yun? Anong tawag doon? Sabi, hindi ba nanggagamot kami sa iyong pangalan? Di ba nagpapalayas kami ng mga demonyo? Tapos sabi ng Panginoon, umalis kayo sa aking harapan sapagkat hindi ko kayo kilala mga gumagawa ng kasamaan. No? So yun ang mga nila. Pero kung balikan din natin yung Bible, yung panahon na nagmimisyon ng mga apostoles at nakita nila may isang tao na nanggagamot, nagpapalayas ng demonyo, no? At ginagamit ang pangalan ni Jesus na hindi nila kasamahan, pina-stop nila, sabi nila, tama, wag, wala kang authority, no? Hindi ka namin kasamahan, di ba? Parang ganun. Wag mong gamitin ang pangalan ng aming maestro, ng aming Panginoong Jesus. Hindi ka namin kasamahan. So, pinatigil nila yung manggagamot na yun. No? Tapos, pumunta sila sa Panginoong Jesus, sinumbong nila, Panginoon, may tao doon na ginagamit yung pangalan mo sa panggagamot, hindi naman natin yung kasamahan. Anong sagot ng Panginoon? Hindi magsasabi ng masama ang sinong taong gumagamit ng aking pangalan. At kung hindi against sa atin, ibig sabihin, kasama natin. Kung hindi kontra sa atin, ibig sabihin kasama natin. Hindi kailangan pala na under lang doon sa mga apostoles niya, yung mga tunay na may authority, no? So doon pa lang makikita natin sa Bible pa lang na may authority din pala kahit hindi sakop ng line up ng mga apostoles o ng simbahan, kahit ibang tao, no? Basta may pananampalataya siya at ginamit yung pangalan ng Panginoong Hesukristo, ay nakakapagpalaya siya. At anong sabi ng Panginoon? Pag hindi siya kumukontra sa atin, kasamahan natin. Di ba? So, ganun lang din. Ang problema sa mga pari ngayon, kinukontra nila lahat ng mga manggagamot. Hindi naman sila kinukontra. Honestly, tumutulong lang tayo sa tao. No? Ang problema sa kanila, ay gusto nila sa kanila lagi maniwala yung mga tao. But hello, 2024 na, no? Computer age, advanced technologies, tawag nito yung Aquarian age na tayo, New Age of Aquarius, which means the water bearer, binubuhos na yung knowledge sa buong mundo, no? Hindi na tayo mga ignorante, no? Kaya marami na talagang tao ngayon na nagsisipag-gisingan na yung mga kamalayan sa tunay na pag-espiritual. Hindi na basta-basta naniniwala lang lagi sa simbahan, sa katuruan ng simbahan. Takot kasi ang simbahan na mawala sila ng authority, no? Kasi sa authority ay diyan yung power nila sa authority, no? Yung pera nandiyan, yung karangyaan, di ba? Diyan ang yaman-yaman kaya ng Catholic Church, di ba? So, yun lang. Hindi naman sa pagbabash, pero sila na din ang nag-umpisa at may nagtanong sa akin ngayon. So, nireplyan ko lang, sinagot ko lang. Okay? So, hindi tayo nakikipag-away. Sabi pa nga sino to? Ni Ed Kaluwag. Hindi ako naparito para makipag-away. Kundi makipagtalakayan lamang. Okay? Yan. Naway, nasagot kita at may natutunan ka, Ramil Estrada Atilano. Brian Joe, saan ka sa Tacloban, bro? Ha? Sinong may sabi na sa Tacloban ako, sa Zamboanga ako? Brian Joe. Saan mo nakuha yung Tacloban? Wala ako sa Tacloban, sa Zamboanga ako. Hindi baliktad name ko, bro. It's just written in Hebrew. Yes. Kaso hindi ko mabasa, hindi naman ako marunong magpasa ng Hebrew. Pero itong merong mem, merong shin, merong yod, yun. Pero hindi ko mabasa straight, no? Kasi pabaliktad kasi yung pagbasa niyan eh. Pero parang shin, tapos S, may S na ganon. Okay. So,
Pero, paanong naging Jackie yan kung S ang nababasa ko? No, S at may M, yung mem, tapos yod. Anyways, yun na lang. No? Sige, Sis Jackie, shoutout sa subscribers mo. Yes, thank you. Peace profound. Shoutout. Pax Tecum. Inverential peace. Tama ka talaga, bro. Taos pusong pagtanggap sa buhay na salita ng ating Diyos. Yes. Gabe. Ingay ng mga aso ko kahit gabi na. Sir, para saan po yun mga naglalagay ng tattoo orasyon sa katawan, mga Latin or tulad ng mga sakyan tattoo? Yes. Sakyan tattoo ay mga marami yan sa Thailand eh. No? Sa mga Thailand, naglalagay ng mga tattoo. Yung mga, may mga design, pero may mga Sanskrit or mga salita doon. Mga prayers sa Buddhism. Yes, bilang proteksyon sa katawan, tulong na din sa kanilang pag-spiritual kasi yun ang paniniwala. Maging ako, may tattoo ako, no? May tattoo po ako, hindi lang visible, no? Walang visible tattoos. No? Pero may tattoo po ako sa likod, malaki itong tattoo ko. Ox kidlat ito. At meron din akong tattoo dito sa dalawang balikat ko at may sa noo din. Ayun, no? Mayroon akong tattoo sa noo. Yan, tinatago ko lang, hindi ko lang masyadong pinapakita. So, ito ay bahagi ng, sabi natin, sa lihim na karunungan kasi ito, sa mundo ng antingan or lihim na karunungan. So, may mga sagradong mga salita or orasyon na nilalagay sa katawan upang magsilbing dagdag proteksyon, dagdag gabay sa araw-araw. Yun. So, yun lang naman. Joe David Macrohon, Ketalyaman, kamusta ka dyan? Sa Cotabato, shoutout sa iyo. Nalapit yung babae na init yung kaibigan niya. Tanong pa kay mama kung may sakit si mama. Sakit niya ay wala. O siguro nagtatanong lang kasi may manggagamot nga. So wag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Benico Manifer. Sir, ano po bang kahoy ang pwedeng gawin ng tinganting? Pwede ho bang iukit ang trespico sa kahoy? Yes, pwede iukit. No? Pwede naman kahit anong kahoy kung gusto mo. Pero may mga paniniwala tayong mga tradisyon ng mga kahoy tulad ng mga sinukuan, mga dignum, yun. Yung mga ginagawa talagang mga anting-anting o mga pangontra. No? Yung may mga bisa daw talaga ng mga kahoy. Or maging yung mga kahoy sa haligi ng simbahan ng mga matatandang mga simbahan or yung mga kahoy na sa altar ng matandang simbahan ay ginagamit din yun at inuukitan yung dinagawang mga gamit or medalyon. Oo. Pwede naman kung bayabas ng gamitin mo, pwede naman. Wala namang problema. Ang punto kasi dyan, iba kasi yung mga pinaniniwalaang may energy na talaga siya. Katulad sa simbahan, di ba? Matagal na siyang nandoon. Halimbawa, bilang altar or parte ng bubong or poste ng simbahan or pintuan ng simbahan. So, kumbaga sagrado na siya kasi lagi na siyang nakakatanggap ng dasal, nagiging sagrado na siya. So, mas madali siyang kapitan ng mga enerhiya kung ito ay konsagrahan at gawing anting-anting or pangontra. No? Pero para sa akin, kahit simpleng kahoy lang, no, pwede mo namang ukitan at nasa sayo pa rin yan kung paano mo ito ingatan, konsagrahan. No? At may mga sagradong puno din na mga katulad ng olibo, no, kung saan ang Panginoong Jesucristo ay laging nasa ibaba at nagtuturo. No? At iba't iba pang mga puno, marami. So, depende na lang yan sa atin. Sa larangan ng antingan, yan mga sinukuan, dignum, mga meron pa nga yung rahakayo sa Indonesia. Oo. Yung parang blood, dragon's blood tree, na sinasabi nila, yun, may bisa daw din yun sa pangkalahatang depensa. So, yes. Correct. Ako nga pinagalitan ako ng pare, ginagamot ko dito. Isang araw may nasapi kasi nagtawag sila ng pare tapos pinatatapon mga gamit ko tapos wala siya nagawa. Di
napanganga siya nung ginamot ko. Nag-walk out ang pari, umuwi. Ayun, tignan nyo. Correct, ako nga, pinagalitan ako ng pari, ginagamot ko dito isang araw. May nasapi kasi nagtawag sila ng pari, tapos pinatatapon mga gamit ko. Tapos wala siya nagawa, di napanganga siya nung ginamot ko. O, ayan, si Biboy Ibrahim. So, may ginamot daw siyang sinasapian at may pari din silang tinawagan, pinagalitan siya ng pari. Pero wala naman nagawa yung pare sa sinasapian. Pero nung siya ay ang humawak na dito at napagaling niya ito, edi walang nasabi yung pare at nag-walk out. Napahiya siguro. No? Ako din may karanasan din ako ganyan. No? Sa loob pa mismo ng simbahan. Kasi dinala nila sa simbahan yung sinasapian. Kasi yung pare ay hindi na naniniwala or takot hawakan yung bata na sinasapian. At nung nakita niya ako ang nanggagamot, pinigilan niya ako. Pinigilan niya ako. Na siyempre, bilang respeto din sa loob ng simbahan sa kanya yon, di sige na lang, okay na. Hinayaan ko pero kawawa yung bata. Nagwawala pa rin. Magamot ko na sana. Hindi ko na lang tinuloy kasi galit na galit yung pare. So, at nire-respeto ko. Pero pag sa labas yun ng simbahan, wala siyang magagawa. Ngunit sa loob ng simbahan. At ang worst pa dito, ganito. Ang humingi ng tulong sa akin is yung mga katikista ng simbahan niya. No? Tapos, nung pinigilan niya ako sa aking panggagamot, tapos, ang nag-comfort na lang sa akin is yung mga katikista na tumawag sa akin. Sabi nila, naku brother, pasensya talaga. Hindi kasi naniniwala si Father sa mga ganyan sa mga sapi-sapi. Ang sabi niya, kabuhi lang yan. Sabi ko lang yung pare yan. Ang klase yan. Hindi naniniwala. Or takot lang siya. Or takot lang siya. Kasi alam niya na baka lalabas yung makasalanan niya kapag siya ang manggamot yan. Kasi mantas yung mga masamang espiritu. Baka sabihan tayo ng kung ano-ano, di ba? Natatakot siya. Yun ang totoo. Anyway, so hindi na, move on na tayo. Ayos bro, tama talaga yan. Ang sinasabi mo, dapat open-minded tayo. Yes, thank you bro for your explanation. God bless you always. Ramil Estrada, God bless you more. Pwede pa share Lodi tattoo sa noo. Hindi, sa ano to, sa devotion ko, sa kinabibilangan ko dati. No, pero hindi na ako active doon. No, hindi ko na lang i-mention kung anong pangalan nito kasi honestly parang na excommunicated na din ako doon, no, sa grupong ito na pinanggalingan ko dati. Nung nagsimulan ako manggamot, pinigilan din nila ako, sinubukan nila akong pigilan na manggamot kasi wala daw ito sa aming grupo, ganito, ganyan. Sabi ko, yes, hindi talaga ito galing sa grupo natin kasi sariling pag-aaral ko ito, sariling pagsisikap ko ito. Kaya nagkaroon ako ng ganito. So, hindi sila naniniwala. So, ganun pa man ay nire-respeto ko na lang sila. Kaya, hindi ko pinagmamalaki itong tattoo ko. Nakabilang ko sa grupo na yan. Kasi, nandun pa rin yung respeto. Pero pag sinabing proud ako, walang pride, no, para sa kinabibilangan ng grupo. Tapos na yon, hindi ko naman to mabura. Basta-basta. Kasi pag bura ko to, papangit naman itong dito ko, di ba? Pwera na lang kung laser na pagbura. Pero mahal naman yon, di ba? Pero nandyan naman yan, wala na silang magagawa. No, ang mahalaga, hindi ko naman sila pinakikilala, no, na sa kanila ko galing, ganito, ganyan. So, hindi na mahalaga anong pangalan ng grupo na kinabibilangan ko dati. Ano ko na si Akilo? Sobra yung mga tsi. Grabe yung aso dito. Sobrang ingay ng aso na ito. Parang galit sa buong mundo. Lahat na lang inaaway. Sir Idol, saan mo ba natutunan yan? At saan ka ba nanggaling? Dati kasi alam ko sa Sikihor lang meron ganyan. Anong sa Sikihor lang meron ganyan? Anong sa Sikihor lang meron ganyan? Ang ano bang ibig mo sabihin sa Sikihor lang meron ganyan? Yung pag-spiritual ba? Paano mo nasabi sa Sikihor lang? Baka ang ibig mo sabihin, sa pagkakaalam mo lang, sa Sikihor lang ang meron. Pero hindi lang naman ang Sikihor ang meron ganito. Buong mundo naman Buong mundo naman.
Luzon, Visayas, Mindanao ay may mga grupo-grupo ng mga spiritual o mga antingan at mga manggagamot, no? Kaya hindi lang mo sa secure, no? So, yun. Tama ka bro, Roman Katolik ako, pero habang lumalaw ang aking pagkilala sa Diyos ay parang nawalan ako ng gana magsimba. Lalo sa mga paring parang robot kung magsalita, hindi nga nangangaral ng maayos sa salita ng Diyos. Yung iba halata na ang habol ay mga donasyon lang. Patawarin sana ako kung nagkakasala ko, pero own observation ko lang po. Yes, yan ang tunay na gnosis, no? Experiential spiritual knowledge. Ibig sabihin, na witness natin, na experience natin kung ano ang totoo. No, yun, base sa comprehension mo, base sa observation, self-observation mo sa situation. So, napagtanto mo na ganito, oo, tama, no? Hindi pala maganda, hindi pala tama, ganito, ganyan. So, nagsisimula ng lumawak yung pangunawa mo, yung pag-iisip mo. So, mainam yan sa'yo, Alan. Okay? Okay lang bro, uwi ako next week. Pwede bumisita dyan. No problem, Joe David Macron. Feel free to visit me. Anyways, lobat na tayo mga kaloks, 9% na lang. So, last 2 comments na babasahin ko, nasasagutin ko, tapos end live na tayo. Sa susunod na lang din kasi lobat na pala yung cellphone ko. 9% na lang. Okay? Sir, yun mga sinaunang susi ginagawa nila agimat ay para saan po gamit? Sir, yun mga sinaunang susi ginagawa. Yung susi na ganito. Teka, ipakita ko sa iyo. Yung mga sinaunang susi na sinasabi mo. Ayan, oh. Ayan, oh, may 2 susi ako. Yan, mga sinaunang susi. Kamo. Ayan, oh. Ito. Ayan, ginagawang anting-anting. Agimat, I mean. So, yes, kasi sinaunang susi ito ay may parang ano siya, may simbolismo kasi siya, no? Ang iba ginagamit ito sa pang-ipit at iba naman ay parang sumisimbolo ito ng kahit anong mga sirado ay pwedeng buksan. Kumbaga ito yung sumisimbolo ng St. Peter's Keys of Heaven, no? Oh, yan. Yan. Ginagamit ito sa mga ritual, sa gamutan, yan. Pero hindi ko ito dinadala, ginagawang anting-anting kasi nasabit, hindi. Ginagamit ko lang ito sa altar ko, nilalagay ko lang para magsilbing susi. Halimbawa, susi, ibig sabihin yung mga pagbuksan yung mga portal, ganito, ganyan, or buksan yung portal ng tao, something ganon, or mga kung ano-ano pa, no? So, yun. Vivian Julian, good evening, Brother Rojan. God bless you always. God bless you more, Vivian Julian. Richmond de la Cruz, God bless you. Okay. Ewan ko, sir, kung ako lang ba nakakita ng nakapalibot sa iyo na orang puti. Parang usok na puti. I don't know. G. Alvarez, tanungin mo yung mga kapwa mo na nanonood sa akin. Mga kaloks, may nakikita ba daw kayo parang usok na puti sa palibot ko? Sabi ni G. Alvarez. So, comment naman. Okay, basta ako focus ako sa pagsasalita, no? Sagot sa mga katanungan ninyo. Pero sa mga may mga third eye, no? Yung mga bukas yung mga third eye, mayroon talaga silang makikita dito sa palibot ko, no? Kasi may mga pasyente ako minsan na open yung third eye, habang nanggagamot ako, tapos pagsabihan ako, sir, ganito, ganyan. Grabe, yung nasa likod mo, ganito, ganyan. At yung altar mo, ganito, umiilaw, may mga ganito, ganyan, mga gabay-gabay. So, sila na mismo nagsasabi sa akin. Okay, Bibo Ibrahim, okay, idol, pero yung tattoo sa likod, parehas ta. Anong parehas ta? Nagpatato ka na ba nito? Bibo Ibrahim, pinatato mo na din ito, Bibo Ibrahim. Katulad kay Johnson. Mainam. Ang tanong, may dasal ba kayo dyan? Ginagamit nyo ba yung dasal dyan? Okay, so PM na lang doon sa GC natin sa Team Lux Day. Okay? Bibo Ibrahim. Hoshi Kaizoku.
Grabe pangalan. Hoshi Kaizoku. Ang ganda. Japanese. Good evening din sa'yo. Hoshi Kaizoku. Ang hirap kasi. Jeffrey Omdagala. More blessings po. Thanks. Tama ka bro, may freedom tayo mamali kung ano ang para sa ikabubuti ng lahat. Yes. Grace Anibse, God bless you more. Yun, kay Manuel, good eve, God bless. Thank you sa 35 stars. Maraming salamat. Ang aura mo bro, lumiliwanag. Okay, maraming salamat po. So, siguro ito na yung mga gabay, no? Ito yung mga gabay na pinaniniwalaan natin, no? Or better said, yung mga divine masters, no? Na siyang nagbibigay din ng basbas sa akin sa habang ako ay nag-share sa inyo o sumasagot sa inyo mga katanungan, no? God bless you, Jeffrey. Okay po, so yun na lang po. Malapit na maglobot, 7% na lang. So, ayaw kong ma-shutdown din itong cellphone talaga natin, no? So, maraming salamat sa pakikinig at panonood at sa pag-share ng ating live. At kung bago pa lang kayo dito, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-follow. At please subscribe din sa aking YouTube channel. Sapagkat doon sa YouTube channel ay mas organize yung mga katuruan doon kung gusto niyo talagang matuto, no? Halimbawa nito ngayon sa live, may kunin akong mga clips dito sa live natin na i-upload ko doon na kung saan bawat katanungan ay may mga video siya, no, para madaling hanapin. Unlike dito kasi mahaba, mahirap hanapin yung mga katanungan na sinagot ko. At soon, babalik din ako sa pagti-teaching, pagtuturo sa YouTube, dagdag kaalaman din sa mga lihim na karunungan or better said sa Gnostic teachings na mas malaliman. So, yun. Please share din ang ating live, okay? So, maraming salamat. God bless po. Thank you sa 15K followers. Naway mas dumami pa tayo. So, sumaatin nawa ang kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at sa kabanal-banalang Tetragrammaton. Amen, amen, amen. God bless po. Buenas noches, Steven Dane. Shout out!